Finally, after 10,000 years, mating na rin yung ating install ng glass. Finally, nakabit na nila. And kung mapapansin nyo, yung tubig ay gumaganon siya, gumagapang siya. Shoutout daw sa mga fans ni Kuya. Mangantam na Team Raisa. Team Raisa. Hi guys! Good morning! So ayan, it's a rainy morning today. Diyos ko, parang may bagyo ata ngayon. And super lakas ng ulan. Actually, medyo na late na ako dito on site kasi supposedly dapat aalis ako ng mga around 8 a.m. Kaso ang lakas ng ulan. Parang galit na galit ang ulan, guys. Hindi, sobrang lakas ng ulan and I don't know kung may bagyo ba. And good thing dahil nag-uulan-ulan, natitest yung tibay ng ating bahay, especially yung ating roof. So and bago pala tayo guys magbigay ng quick update dito sa ating pinapagawang dream house guys, ay maraming salamat again po sa lahat ng mga nanonood and nag-aantay ng aming daily upload. So for the daily upload na talaga to ay naaraw-arawin na rin namin talaga ang pag-video para lang mapakita yung mga update sa inyo. So actually kahapon nagkaroon din ng quick meeting with the contractor yung nandun sa office nila and nagkaroon kami ng ng agreement na hindi na talaga namin ipapa-turn over ng August. So wala rin silang binigay na day kung kailan ita-turn over. Pero kasi sabi ko sige ang gawin natin since August ayaw din namin magpa-turn over kasi nga ghost month, bigyan nyo na lang kami ng specific date kung kailan tayo magpa-punch listing bago tayo mag-turnover. So, ayun, babalikan daw nila ako kung kailan and to confirm kung kailan yung magiging punch listing natin. So, actually kanina, nung pagdating ko ay pumunta na rin ako sa may loob dahil nga ako na mismo gumawa ng mga punch listing ko na mga nakikita ko. So, para at least isisend ko na lang sa kanila to kasi nga may nabasa ako dyan guys na yung mga napapansin mo, yung mga dapat i-rectify, ilista mo, picturean mo para at least pag once na nag-punch listing na kayo, final punch listing with the contractor ay mache-check din nila kung lahat ba ng mga concerns ay na-attend. So, ganyan ang ginawa ko guys. So, per item, per location, nilagyan ko na ng ganyan and then may mga picture talaga siya para at least may proof kung ano yung mga dapat pang i-rectify. So, actually ang dami pa, hindi pa to tapos. May mga areas pa akong gagawin sa taas and then pati yung exterior, especially yung roofing, hindi ko pa siya magagawa dahil wala kaming drone, dahil nga nasira yung drone na supposed to be dapat gagamitin namin. Although, meron naman ng drone shot yung mismong roofing. And na-find out nga namin na may mga water na nagkaklag dun sa sa may mismong roofing natin. So, ang sinabi sa akin ni architect ay dapat within 24 hours matanggal yung tubig. So, dahil nga daw sa profile ng roof namin, kaya nagkakaganon. Pero, I doubt kasi dapat yung sa slope pa rin. Kasi kahit sabihin mong kahit sabihin mong iba yung profile ng bubong namin kasi hindi siya guys yung typical na roof talaga, yung long span, ayan. Hindi siya ganun parang stone coated siya na pag ganun yung yung design niya. Kasi dito sa may harap namin guys, meron namang ganun din. Pero slope na slope talaga siya. So ayun, isa din yan sa mga punch listing na gagawin ko pero hindi tayo makakaakyat. Siguro pag medyo nawala-wala na yung ulan. So ayun. So far, marami na akong mga nailista from the ground floor, even sa mga pool area. Ayan. So, nilagyan ko na rin dyan para mas mapadali ang kanilang gagawin. So, yan per item guys. So, per bullet, meron ng i-check sila kung anong dapat gawin. So, para at least habang hindi pa kami nagpa-final punch listing, on my end, nakita ko na siya. And i-check ko na lang kung nasunod ba or hindi yung mga areas na dapat i-rectify. So, ayun, again, maraming salamat po. Na-appreciate namin actually lahat ng mga nagko-comments dyan. Actually, lahat din naman nai-stress dahil nga sa mga nangyayari. Pero, we are positive and
ang nilook forward na lang namin is maganda siya ma-turnover, maayos siya ma-turnover, maibigay sa amin kung ano yung dapat na design na ita-turnover sa amin. And good thing yan dahil itong mga delays na nangyayari is isa sa mga nagtitestify na okay lang yan dahil nache-check pa yung yung mga kaganapan dito sa bahay. I mean, like yung roofing, kung may tumutulo ba, ganyan, yung waterproofing, mga ganyan-ganyan. So, okay lang yan. So, hindi na kami nagmamadali talaga personally na i-turn over siya since August din naman. Basta, matapos siya ng maayos. Yun na lang. Ayun, kasi alam mo, nakakalungkot lang sa mga nangyayari sa natin, sa construction industry. I'm not saying na lahat naman, pero meron pa rin naman talaga na kahit papaano yung malasakit, alam mo yun, ng mga construction company sa mga kliyente. So, bibihira. And yung iba talaga maswerte. I mean, not all the time perfect yung magiging construction phase talaga. Pero meron pa rin at meron na swerte sa mga nakukuhang contractor. Siyempre, as yung contractor, ipuput mo yung shoe mo sa client kasi hindi lang dahil pinagpaguran nila yung pera na yan. Dapat i-consider din kung magugustuhan ba, ganito, ganyan, yung mga nagaganap. And most importantly, yung harmonious na relationship nyo with between client and the contractor. So, ayun yung dapat na manaig, 'di ba? Hindi yung puro stress yung nananaig. Anyway, ang dami ko na namang dada. Tara na at magbigay ng update and itutuloy ko yung punch listing na ginagawa ko kasi sa second floor na ako gagawa. Pero may some areas pa dito sa baba na hindi ko pa naayos. So, let's go and magbigay ng update. Suungin natin tong malakas na ulan dahil walang makakapigil sa atin. Let's go. So yun guys, finally after 10,000 years later, dumating na rin yung ating nag-install ng glass. So I think sa atin tong mga glass na ito. Ayan, so finally dumating na sila and makakabit na yung ibang mga glass na kulang dito sa ating bahay. So ayun, nandiyan na sila for installation. So hindi ko alam kung anong part ang i-install nila pero sana yung mga natitira ay ma-install na talaga nila. And guys, clarify ko lang kasi sa may area na to, dami nag-comment din na bakit open lang daw yung part na ito. Ayan. So, lalagyan po yan ng glass. Meron pong glass yan dito, naka-tempered glass po yan. Pero dapat ang original ay ganito siya. Yung parang bakal. Pero kasi, pina-approve namin sa may developer na kung po pwedeng tempered glass dito sa area na to since yun yung talaga sa may original plan. So, lalagyan siya ng tempered glass dito sa part na to. Yun nga lang, nagkakaroon nga siya ng delay dahil nga nung last time hindi pa na fully paint yung ating mga wall. Kaya hindi sila makapag-execute. And itong ating poste, hindi pa siya na pipinturahan. Kaya mas nauna si landscaping na ilagay since malinis na nga yung harap. So, nag-start na siya dyan. Kaya, nagtataka kayo, bakit open lang ito? So, naka-close din yan, guys, ng tempered glass. And, ayun, napapansin ko, parang nabubuhay ang ating mga halaman, no? Ibig sabihin yan ay mataba ang mga lupa dito sa Cavite. Ang ganda ng ating natural stone. So, dun sa taas, guys, ay nagkakaroon na ng grout. Yan. So, ginroute nila dito guys sa may taas. Pero dito sa may baba, hindi nila nag-grout. Pero na-emulsion na. So, ano ibig sabihin nun? Babalikan ulit yan. Ganun yun talaga. Yun talaga yung tunay. Kasi doon na, nagtataka ko nga guys, bakit dito ginroute sa taas? Pero dito ay hindi pa nila ginroute. Pero, na final paint na nila or na final emulsion na nila. So yun guys yung minsan na naiisip ko na bakit ganun yung way ng pag-aano nila ng pag-work. Kumbaga yung ibang part ay nalagyan na ng grout pero yung iba hindi. Pero na final na. Kumbaga nalagyan niya ng emulsion kasi
Yun yung pinaka last part yung parang acrytex na pampabuhay ng bato. Kumbaga dito sa may baba guys, nalagyan na nila ng acrytex emulsion, pero hindi pa nila lagyan ng grout. At saka na, finish na nila. So, ibig sabihin, backcam na naman. So, babalikan na naman nila yung pinakababa. So, yun yung ano ko guys, yun yung mga minsan na nakakainis, alam mo yun. Especially kung nandito ka mismo sa construction talaga at nakikita mo yung mga nagaganap mo. Imbes na tapos na siya, for example, ayan, di ba, may halaman na. O, paano pa nila i-grout yung pinaka ilalim na part na ito? Although madali lang naman, pwedeng hawiin. Kaso, pagka medyo careless yung maglalagay ng grout dyan, mamatay ang halaman. Diba? So yun yung minsan na nabubwisit ako sa mga ganong yung sistema ba. Hindi siya, actually hindi systematic talaga. Hindi organized yung pagbibigay ng instruction sa kanila. Kasi tapos na yung area na yun, and then only to find out, lalagyan ulit ng grout. Diba? Parang pinalaki ko yung problema, pero sa simpleng ganun lang talaga, wala, hindi siya nagagawa ng maayos. Diba? And dito sa ating carport, ayan. So, actually, wala pa rin mga changes dito. Ganun pa rin. Pero, ayan, na dark choco na nila yung, yung ating mga wall dyan. Pero yun, hindi pa rin na lalagyan ng anything. Hindi ko alam kung anong gagawin nilang treatment dyan. Pero, sinabi na namin na mukhang may tulok yan sa taas. Ayan ganyan pa rin. Kasi gumagapang na siya ng gumagapang. Ayan guys, gumapang na ng tuna. Umilaw. Pero may tulok. Ayun na, nagkukurap-kurap na. Nako, nagkukurap-kurap na isang ilaw. Ha? Original? Shopee lang yan Shopee lang. Pero may tulo delikado baka makakuryente yan. Diba? Ayan na siya. Ayan. Perfect! So, dito din ay kinikinis na finally after 10 years. After 10 years na finalize na and may ilaw na siya. Di mo kaya. Ganda. Diba? After 10 years na ilawan na rin at na-finalize na yung wall. Yan. Pero yung mga ceiling natin ay hindi pa. So, yan pa ang kailangan nilang ayusin dito. Kaso ako nanghihinayang dahil nga, syempre habang patagal ng patagal, syempre nasisira yung facing board na kinabit nila dyan, di ba? And then, magkukos yan ng molds. Ang dami rin nagsasabi na baka magkos yan ng molds. Kaya, sana matakpan na agad. And kung hindi, ako na magpapatakip. Dito sa ating auxiliary kitchen, finally, may ilaw na after 20 years. After 20 years. So, nalagyan na yun ng ganito. And yung ating, anong tawag dyan? Cove light. So, install na lang dyan ang kitchen modular. So, yan na lang ang kulang kasi pina-finalize na nila dito yung pintura. Tulo-tulo tayo dyan ng mga sinigang, kaldereta. Hindi, mali. Wala sa yun. So, ganito yun guys, yung kinabit dyan sa aming ceiling. Ganito yung na yun. Material. So, parang tatlo siyang mga ilaw. Parang nga naman tipid. Hindi, tsaka kasi madali lang to pagka napundi. So, ito lang yung mismong bulb yung papalitan lang din. So, yun kasi yung nasa design. Kaya, ganito yung mga kinabit na ilaw sa aming mga ceiling. So, sabi ko kasi wag na yung mga parang pin lights na normal. So, ganito na lang. At least tatlo siya. And maliwanag din naman siya. And nandito na rin finally guys, yung iba nating mga tawag mo dito. Ito yung gagamitin para sa ating mga toilet and bath. So, malalaki siya guys. Abangan nyo na lang kung ano yung magiging itsura ng ating mga toilet and bath dito. Pero so far, nandiyan naman na yung mga modular. Waiting na lang sa sa gagamiting yung mismong countertop. Kasi nga, pinagdidesisyonan pa kung anong gagamitin. Dahil meron kaming preferred guys na brand sana. Which is yung Dora Asia ba yun? Euro Asia, sorry.
So, yung Euro-Asia na brand, pero sinecheck pa nila kung tugma siya or dun sa may budget na nakaalat dun mismo sa sa may mismong modular namin. Pero makalamsam naman kasi hindi naman naka-indicate kung magkano yung presyo ng modular, ganito, ganyan. So, huhulaan din namin kung magkano talaga, di ba? Kumbaga, walang nakaspecify na brand kung anong ilalagay. So, huhulaan na lang talaga ulit. Ito sa ating stairs, nakabit na yung mga tempered glass dito. So, ayan. Kasi ang dami nagsasabi na open lang ba siya. So, hindi. So, meron siyang tempered glass dito na nakalagay. And dito rin sa may ilalim niya. Ayun. So, meron na yung glass dito sa ilalim. Kasi nga, isa sa reason guys kung bakit namin pinalagyan ng ganyan. Dahil yung aircon, baka kasi hindi siya lumamig yung banda sa living area kung hindi namin siya papalagyan ng mga concealed na ganito. Diba? Yun nalagyan na nila ng, ano tawag dito? Mga ganito guys Ayan, so na-concealed na nila tong mga to. And nalagyan na rin siya ng sealant. Ayan, na-sealant na nila. Ang ganda Tapos dito, may mga hala-halaman tayo dito, tsaka pebbles. Comment down below guys kung anong maganda. Kasi plan namin maglagay ng pebbles ditong buo. Tapos mga nakapatid lang yung halaman. Kasi hindi uubra guys yung yung mismong sa flooring namin siya itatanim. Kasi nga baka maanuhan yung foundation ng bahay. So, we decided na nakapatid na lang yung ilalagay dito sa may area na to. And then dito sa may kabila. And lalagyan na lang ng pebbles. And may naka-provision naman guys na mga ilaw. So, kaya maganda yung magiging entrance. Kasi nga ito yung magiging focal point pagpasok natin dito sa loob ng bahay. So, ayun, maganda. Finally, after 10 years ulit, nakabit na, diba? So, ayan. Dito na lang guys ang kulang na glass para at least ma-close na talaga yung mismong bahay. Kasi nga, dito guys, yung pinaka last discussion namin, supposedly dapat itong area ay tatakpan. Kaso kasi, magiging redundant na dito sa handrail ng ating hagdanan. Sabi ko, dito na lang at saka doon sa may kabila para open lang yung mismong area na to. And hindi na mahirap i-maintain, lalo yung ilalim ng hagdanan. Kasi dapat guys, ang regional is meron din to na glass. Kaso sabi ko baka mag-redundant dahil may glass na rin dito. So, wag na. Doon na lang sa part na yon. And dito sa may kabila. Para at least pagka nandito guys, maglilinis tayo ay hindi na mahirap siya. May access pa rin tayo dito sa may area na to. Pati dito. Kasi yung mga halaman na ilalagay natin ay buhay. So, kailangan din nating may access papunta sa may loob. Dahil nga, syempre, yung mga mga leaves nun, baka minsan maninilaw-nilaw. So, kaya kailangan din natin siyang i-maintain or linisin. And we decided na totoong halaman na para at least hindi peke. Shoutout daw sa mga fans ni Kuya. Mga pangga. Shoutout mo na. Mga fans sa Pampanga. Patay. Mangantana, Team Riza. 100K. Mangantam na, Team Riza. Team Riza. Tara na at umakyat. So, ganun pa rin ang natin guys dito sa hagdan. Pero nakapagdala naman na sila ng mga planks. And papalitan yung mga nasira. So, ayun, ayoko nang i-discuss ulit yung hagdanan na yan kasi sobrang sobrang stressful yung hagdanan na yan. Up to the point na ang dami ng architect na nagme-message sa amin and even engineer na nagme-message or concern dito sa may hagdanan namin. Kasi nga again, para ma-close na yung chapter na yan, papalitan siya pero yung glass hindi ko alam kung papalitan. Pero ang ipupush pa rin nila yung lumang glass ng lumang layout. So, yun na lang masasabi ko. Basta sabi ko, kung ikakat yan, malinis dapat. Wala akong makikitang chismis. I mean, hindi siya yung magbibitak-bitak. Kasi guys, di ba, mostly pagka ganyan, especially pag hood,
And may vibration kasi sa pag-akyat panaog just in case sa may hagdanan. So sabi ko, hindi ba yan magkukos ng mga cracks just in case? So hindi daw. So tignan natin, and for one last time, one last time, tignan natin, pagkatiwalaan natin kung ano yung methodology na gagamitin ng architect dito sa hagdanan natin. Pero para sa akin, bagong layout, bagong glass. Yun lang ang masasabi ko. Di ba? Dito naman guys ay ongoing na yung installation ng ating glass. So, dito yun may nagsasabi guys na open lang din ba yung balcony na to. So, don't worry guys kasi meron talaga siyang glass na ganyan. And may handrail. Hindi ko alam kung may handrail or handrailless. Handrailless. So, meron po yung glass kasi syempre delikado pag nandun tayo sa may balcony kung wala siyang harang. So, ayan. Ongoing na. Hopefully, ma-install nila today kasi hindi naman siya natatamaan talaga ng ulan. So, I think malalagyan naman nila kasi nilalagay na yung mismong bakal doon sa may mismong ilalim. Just like dito guys. So, may install din silang parang bakal dito para yun yung pagkakapitan ng ating glass. So, kaya yan, medyo bare pa dito. Wala pa siya. Pero meron talaga siyang glass na ilalagay dito. Yun din ang yung isa sa mga kino-concern ko na pwede naman na siya. Possible na ilagay. Hindi naman siya na uulanan. Bakit hindi pa nila na ilalagay? So, mga ganun. Hindi ko alam kung anong hinihintay nila. Hinihintay ba nila yung bayad namin ulit? Pero asa ng progreso? Asa ng progreso? So, ayun. So, gusto lang namin makitaan ng progress bago kami magbayad. Kasi, syempre nga naman, di ba? You pay what you pay. Ano daw? So, syempre naman, bago kami magbayad ulit, gusto namin makita yung percentage ng mismong progress. Kasi, nagtatanong kami kung ilang percentage na hindi naman nila kami sinasagot kung ilan. So, wala silang mabigay na percentage kung ilan yung percentage na nitong bahay. So, kumbaga sa bayad namin na 98%, hindi pa rin nila mabigay kung ilan percentage na natapos itong bahay. Pero kayo guys, sa mga nakikita nyong mga videos namin for the past days and then weeks, ilang percentage na right now, as of the moment, itong mga vlog na pinapakita namin. So, comment down below guys kung ilan na para at least malaman din namin. Kasi kahit sabihin mo guys na ito kasi ang lagi nilang sinasabi sa amin, sa totoo lang, unti na lang. Kumbaga salpak-salpak na nga lang. So, yun pa nga tignan nyo yung punch listing na ginawa ko Sa isang area pa lang, ang daming gagawin. Like, i-revise yung mga ganito, yung mga hamba, aayusin, paglalagay ng mga door handles, mga ganon. Mga ceiling, gano'n. Actually, kung ano pa yung mga maliliit na bagay, yun pa yung matrabaho. Pagta-tile grout, mga gano'n. So, may mga ganong area, or may mga ganong instances na kung ano pa yung mga maliliit, yun pa yung mas matrabahong project. Kaya hindi ako naniniwala na unti na lang. Ako ngayon na nagpa-punch listing, napakadami pa. Ayan guys, finally, meron na tayong glass dito. Kaya medyo safe na. So, hindi pa lang nila masyadong na-finalize guys yung yung mismong mga kanto niya. Kasi lalagyan pa ata ng sealant itong area na to. Pero, nag-back na naman. Naku, haba na naman ang hahabulin nito. Nakrack nila So, another 1 week ulit to. Magi. So, ayan. Nakabit na nila yung glass dito, guys. Parang ang baba, no? Parang ang baba naman ang glass dito. Pero sakto lang. Sakto lang naman siya. So, wala namang, baby pa. So, kaya okay lang yung ganyan muna taas. So, kung may takip daw ba yung area na to. So, ayan na guys. Finally, nakabit na nila. After 10 years. After 10 years. And actually guys, tapos na ako dito sa second floor mag-punch listing. So far, ang dami ko ng na punch list. Ayan Yan. So per area talaga ay inikutan ko
And actually yung buong araw hindi siya kaya ng punch listing talaga. I mean, sa lahat, pati kasama yung exterior. Kasi minsan may mga ano pa ako, sinisingit-singit sa bawat area. Minsan nakakalimutan ko. So, siguro the following day, ganyan ulit gagawin ko. I-counter check ko ulit bawat area para at least pag nag-final punch listing na with the contractor is maisisend ko ito. Ito guys, sa ating mini balcony ay finally nakabit na ang additional light. So meron na dito and meron na din doon sa may kabilang dulo. Ayun guys, so yan. So kasi nung nakaraan wala pa tong mga to, itong ilaw na to. Pati ito. So nung chinek ko kasi yung rendered ay lahat ng mga may Adobe blocks na ganito ay may ilaw talaga siya. And natapos na rin siyang i-grout. So parang mas maganda at mas malinis nga siya pag gin-grout ano. Matatanggal yung imperfections. Kumbaga, itong dating inaana natin, binabash natin kasi hindi pantay-pantay. Mapapansin mo hindi pantay-pantay guys. Oh. Yan, oh, 'di ba? Oh. Yan oh. Kumbaga pag sa piso yan, ano yan? Bling yan, 'di ba? So, natakpan yung pagka-imperfection ng ating Adobe dahil nag-grout na sila. And also guys, napansin ko dun sa ano natin, sa may parang kisame natin sa may labas, dun sa may likod ng ano, floor to ceiling na glass ay yung tubig umaanggi siya. So ito yun guys, ayan. Yan, so na-videohan ko yan. Actually sinend ko rin sa contractor. Yan yung isa sa mga reason kung bakit gusto ko magpalagay sana ng parang, ewan ko yung parang aluminum para lang at least hindi siya gumagapang yung tubig dun mismo sa kisame. Kasi ending niyan, ang mangyayari ay papasok yan sa loob ng bahay. So kalaunan. Kumbaga ito guys, oh. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung sinasabi ko para ma-visualize nyo. Ito, ayan. Tignan nyo yung nasa ano guys, kisame na yan. Yan. I don't know, correct me if I'm wrong sa mga may nakakaalam po dyan. So ito kasi parang false I-beam siya. And kung mapapansin nyo yung tubig ay nandun na. So ang gusto ko lang maiwasan sana ay hindi siya magdire-diretso dito. Kasi ang ending, pag nagdire-diretso yan, pasok yan sa may loob. Siyempre yung kisame naman natin yung magsasacrifice. So, ayun o. Kanina guys, yung malakas yung ulan dito ay sobra yung tagas niya. I mean, malakas talaga yung pagkakaanggi ng tubig. So, ending, yung mga tubig, imbes na bumabang ganon, gumaganon siya, gumagapang siya. Kasi guys, yung dun sa may harap naman, sinabi ni architect na may ilalagay daw na, anong tawag dito? Na parang aluminum sa may mismong canopy natin. So sabi ko, sige, baka po pwede rin natin gawin siya guys doon sa ibang mga area. Ito lang naman yung palibot lang mismo ng mas mataas nating mas mataas nating ceiling. Doon sa may parang part na nakataas siya. So yung palibot na yon, tignan natin. So ayun guys, so tignan nyo. Pansinin nyo to. Ayan, so pansinin nyo yan guys. Palakas ng palakas gumagapang yung tubig talaga sa may taas na yan na brown. So, yun. Ano bang pwedeng gawin dyan guys? Kasi parang false I-beam lang yung ginawa nila dyan eh. And yung block na yan guys ay fascia board. And alam nyo ba guys, sobrang nagpapasalamat nga kami dahil umuulan. I mean, nakikita natin yung mga mga possible na pwede pang i-rectify or gawin. Kasi kung walang ulan guys, hindi natin talaga ma-check yung tibay at saka yung mga leak na nagaganap dito sa loob ng bahay. Pero so far so good kasi yung mga kisame natin as of now wala pa namang kaming nakikitang problem yun sa loob na mismo sa loob na talaga. And considering na yung mismong roof pa is wala pang sealant yung mga tech screw. So tignan natin kasi ayaw rin magkabit ng mga solar ng walang sealant yung mga tech screw kasi nga baka sila yung masisi pag nagkabit na sila ng walang mga sealant. Syempre nga naman pag yung tech screw is naapakan baka umangat, so sila ang sisihin. So sabi ko is i-check din yung taas para baka kasi biglang lumakas ang bagyo, ulan, hanginin yung ating roofing. So ayun, mas mabuti ng safe para at least hindi na magkaroon ng mga aberya. Ang ganda guys ng glass dito oh. Yan, yung area na yun guys oh.
Lalo pa pag nalagyan na ng mga halaman. So, naniniwala kami guys sa nagla-landscape na mapapaganda niya yung stairs na yan. Para at least bonggay ang area na yan, di ba? So far yun lang ang ating latest update dito sa ating dream house. And mostly kasi guys ay nasa indoor sila. So indoor yung mga ginagawa nila. And sa labas hindi sila makagawa dahil nga dire-diretso or tuloy-tuloy na ang buhos ng ulan. And hopefully bukas mag-resume yung nagla-landscape sa amin kasi shoutout po sa halaman nyo sa likod. Nagsisitumbahan na dahil sa sobrang lakas ng ulan. So hopefully tomorrow ay mag-resume sila sa pagla-landscaping kasi yung harap I think yun na yung pinaka ipe-prepare or nakapag-prepare na sila sa may harap dahil yung mga ilaw doon ay okay na lahat. So, ayan. And sa ating glass, baka bukas din sila mag-resume kasi dito sa ating hagdan ay hindi pa sila nagpa-finalize. Bukas daw ulit dadating yung karpintero kasi they decided na sila na ang mag-take in charge dito sa may sa may stairs. Anyway, yun lang ating latest update dito sa ating dream house and onting araw na lang tapos na yung August. Joke lang. Ayun, so we're still praying na gumanda palalo yung magiging outcome ng bahay despite of what's going on dito and abundance of blessing, 'di ba? So kahit may mga struggles na i-encounter kami. So ayun, araw-araw naman namin pinagpipray, hindi lang itong house na to kundi yung contractor, lahat ng mga tao na nandito para at least maganda yung maging outcome ng aming dream house. So, ayun guys, yun lang ang ating update for today's video.